Sino yung inaalisan ng Diyos ng karapatan na dumaing sa Kanya? Yung nagtatakip ng Kanyang pakinig sa daing ng dukha. Siya naman ay dadaing, ngunit hindi siya didinggin. So yung hindi marunong duminig sa daing, hindi ka dapat na dumaing. Yung hindi marunong magbigay, hindi ka dapat manghingi. Yung hindi marunong magpatawad, hindi ka dapat patawarin. Huwag kang hihingi ng tawad. Hindi ba ganun lang ang batas espiritual, mga kapatid? Mapalad ang maawain sapagkat siya'y kaaawaan. Sabi ng Panginoon. Kung napapansin niyo yung flow ng diwa o ng espiritu na yon ng Biblia, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Yun ang nakasulat eh. Mapalad ang mahabagin sapagkat ika'y kahabagan. 5:7 ng Mateo. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Sa Lucas 6, Kapitulo 6, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Tingnan nyo, ang batas ng hustisya ng Diyos, ang batas espiritual, ang regla espiritual, kung gusto mong makatanggap, magbigay ka. Kung gusto mong mapatawad, magpatawad ka. Kung gusto mong ikaw ay pakinggan sa iyong daing, makinig ka rin dun sa daing. No? Kaya dapat, sa mga panahong wala ka pang dadaing, makinig ka muna dun sa mga daing ng iba. Parang yun, parang pundasyon yun, o parang reserva mo yun, para pag ikaw naman ang dumaing, papakinggan ka naman ng Diyos. Kaya yung sa ating tanong, may karapatan ba tayong dumaing sa Diyos? Hindi ang nagbibigay sa atin ng karapatan, yung tayo'y naanib sa iglesia. Hindi yun lang. Ang isang magbibigay sa iyo ng karapatan na dumaing sa Diyos, kung noong nakaraan ay mayroong dumaing sa iyo at pinagbigyan mo. Kung mayroong kang ginawang kabutihan noong nakaraan, na hindi mo na naaalala, pero ginawa mo, ang Diyos hindi makakalimutan yun eh. Sa isjis ng Ebreo. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Ang Diyos ay hindi liko para limutin. Maaaring ikaw malimutan mo yung ginawa mong mabuti. Pero ang Diyos hindi liko para limutin yun. At yun ang reserba mo, kumbaga sa gulong, pag naplatan ka, meron ka reserba, makakatakbo ka pa. Hindi ka mai-stranded. Ganun ang pagkaawa. Yung pagsunod sa Diyos sa mga nakakaraang panahon, maaaring puhunan natin yan, mga kapatid. Pag dumating yung panahon na tayo nangangailangan, pakinggan tayo ng Diyos. Kaya, sa tanong natin, may karapatan ba tayong dumaing sa Diyos? Basahin natin ang sagot ng Biblia sa Daniel 9:18. O Diyos ko, ikiling mo ang iyong tainga at iyong dinggin. Ibilat mo ang iyong mga mata at masdan mo ang aming mga kasiraan at ang bayan na tinatawag sa iyong pangalan. Sapagkat hindi namin inihaharap ang aming mga samo sa harap mo dahil sa aming mga katuwiran, kundi dahil sa iyong dakilang mga kaawaan. Kita nyo ha, ang nananalangin dito, propeta ng Diyos si Daniel May karapatan niyang makipag-usap sa Diyos propeta ng Diyos siya, banal na tao yan Pero namamagitan siya para sa Israel, sa kanyang lahi, sa kanyang mga kababayan. Sabi niya, Diyos, ikiling mo ang iyong tainga at iyong dinggin, idilat mo ang iyong mga mata. Masdan mo ang aming mga kasiraan at ang bayan na tinatawag sa iyong pangalan.
Sapagkat hindi namin inihaharap ang aming mga samo sa harap mo dahil sa aming mga katwiran, kundi dahil sa iyong dakilang mga kaawaan. May katwiran ng bayan ng Diyos eh. May karapatan tayong humiling sa Diyos. Bayan niya tayo eh. Anak niya tayo. Kinukonsider tayong bayan at anak ng Diyos. Sa simpleng halimbawa, yung anak mo, lalo na kung mapagmahal kang ama, may karapatan yun eh. Napakalaki ng karapatan sa iyo nun eh. Yung ibang tao, hindi ka nasasampal, pero sa anak mong mahal, nagpapasampal ka eh. Yung bata, minsan sasampalin ka eh. Nagbibiro siya, pero sinasampal ka. Pero sa yung iba siguro, bibiruin ka sampalin eh. Kahit biro lang, baka magalit ka eh. Ang ibig ko lang sabihin, bilang mga anak ng Diyos sa iglesia, bilang bayan ng Diyos, meron tayong karapatan eh, na tumawag sa Diyos, humiling sa Diyos. Pero ang sabi ng nagpapakumbabang propeta Daniel, sabi niya, hindi namin inihaharap ang aming mga samo sa harap mo dahil sa aming mga katwiran. It's not because of our rights or our righteousness, kundi dahil sa iyong dakilang mga kaawaan. Tingnan ninyo, pag lumapit ka pala sa Diyos, kahit alam mong may katwiran ka, ang dapat mong i-invoke yung kaawaan ng Diyos. Yun ang dapat mong i-considera na ang Diyos maawain. Kaya lang, paano mong i-expect na kaaawaan ka kung ikaw, sa mga nakakaraang panahon, wala kang ipinakitang awa. Kaya napakahalaga niyang awa eh. Yung maawa ka sa dukha. At hindi lang sa panahon na yun mo papakinabangan yan. Sa 2:13 ng Santiago, pakibasa mo si Luz. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Pakita niyo mga kapatid, hindi lang sa panahon ngayon mo mapapakinabangan yung pagiging maawain kasi ang pagdating mismo ng araw ng paghuhukom, ang sabi ng kasulatan, ang paghuhukom ay walang awa. Doon sa hindi nagpakita ng awa at ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Pag sa paghuhukom, may record kang may awa ka. Ha? Nako, meron kang backup. Meron kang backup. Kaharap ka sa hukuman ni Kristo, may dala-dala kang record na nakasulat sa aklat ng buhay na ikaw ay isang taong marunong maawa, lalo na sa mga dukha. Nako luluwalhati yung awa sa paghuhukom ng Diyos. Doon matutupad yung sinabi ni Kristo exactly, mapalad silang mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Ayun ang pag-asa ni Pablo. Alam mo kung bakit? Basahin mo yung 2 Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 17. Kundi nang siya'y nasa Roma, ay hinanap niya ako ng buong sikap, at ako'y nasumpungan niya. Pagkalooban nawa siya ng Panginoon, na masumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na yaon. Inadalangin niya sa Diyos, ang nasaan ng kanyang puso, si Onesiforo, na naglingkod sa kanya personally. Talagang nahiwalay siya sa kanya si Onesiforo, pumunta siya sa Roma, hinanap siya ni Onesiforo, kahit saan makarating si Pablo, nakabuntot si Onesiforo. Ganun. Parang personal aid niya. Nung mahiwalay si Onesiforo, madaya nung mga destinong manggagawa sa Asya, ang panalangin ni Pablo, makapagkalooban nawa siya ng Panginoon na masumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na yaon, sa araw ng paghuhukom ang tinutukoy ni Pablo Makasumpong sana si Onesiforo ng habag ng Diyos. Napakamakapangyarihan ng wish ni Pablo na yun sa Diyos Bakit? Hindi pa naghuhukom nakasumpong na ng awa yung sambahayan ni Onesiforo Bakit? Kasi pagkamatay ni Pablo, merong humigit kumulang 30 taon, ipinasulat ng Diyos
ang Apokalipsis kay Juan para ipadala sa Asya. Yung libro ng Apokalipsis nagbibigay ng pag-asa sa mga taga-Asya para makapagbalik loob sa Diyos. Nakukuha mo yung punto ron, kapatid na Luz? Opo, awa ng Diyos, naintindihan po namin na yung dalangin ni San Pablo para kay Onesiforo, na pagkalooban siya ng Diyos ng habag, granted po yun. Kasi nga, pagkamatay ni San Pablo, mga 30 years after, ipinasulat na po itong Apokalipsis para sa 7 iglesia sa Asya, na ibig sabihin, kaya pinasulatan po sila, binigyan sila ng pagkakataon na maligtas. At kasama po doon si Onesiforo, doon sa 7 iglesia sa Asia na yun, na sinulatan ng Apokalipsis, yun po ang parang tugon sa Nahiwalay ang mga yan, yung mga kapatid sa Asya. 7 iglesia sa Asya nahiwalay sa pangangasiwa ng mga apostol kasi nadaya ng mga destinong manggagawa. Meron parang Jezebel na nagturo sa kanilang kumain ng handa sa Diyos-Diyusan. Doon sa Asya, meron parang mga manggagawa na nagtuturo ng mga ibang bagay na ang mga kapatid ay makiapid. Kita mo ha? Nailigaw yung mga nasa Asya, kaya nung padalhan ng Diyos ng aklat ng Apokalipsis, yun ay nagbibigay ng pag-asa sa kanilang magsisi, bumalik sa gawain. Ang ibig sabihin, wish ni Pablo para sa mga Asya, partikular na kay Onesiforo, nagkaroon ng katuparan. Sa buhay pa lang na ito, siguro sa araw ng paghuhukom, meron pa rin reserba yun dahil sabi ni Pablo, pagkalooban nawa siya ng Panginoon na masumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na yaon. Ayun. Kaya mga kapatid, alam nyo, kung tayo ang tatanungin ang Diyos, may karapatan tayo sa Diyos na humingi tayo sa Kanya bilang Kanyang mga anak, bilang bahagi ng Kanyang bayan. Ina-affirm ng Diyos yan eh. Pero hindi kinakapital ni Daniel, hindi niya kinakapital yung karapatan ng bayan, kundi lumalapit ika kami sa iyo, hindi dahil sa aming katwiran, kundi dahil sa iyong dakilang mga kaawaan. Kita niyo tono ng pagpapakumbaba yung na kay Daniel. Ang iyong kaawaan ng batayan namin. Samantalang sa versikulo 19, meron siyang salitang ganito. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Ating pag-aaralan yung talata. Sabi ni Daniel, alang-alang sa iyong sarili, pakinggan mo. Panginoon, patawarin mo. Panginoon, huwag mong ipagpapaliban alang-alang sa iyong sarili. Bakit alang-alang sa kanyang sarili? Sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Ang ibig sabihin, iyong matawag ka sa pangalan ng Diyos, mabilang ka sa bayan ng Diyos, karapatan mo na yun eh. Karapatan mo na yun na ikaw ay mag-merit ng pakinggan ka ng Diyos, at patawarin ka ng Diyos, at huwag ipagpaliban ng Diyos yung pagpapatawad sa'yo. Karapatan mo yun eh. Ang bayan ko ikaw tinatawag sa aking pangalan, kung magpapakumbaba, dadalangin, hahanapin ang aking mukha, didinggin ko sa langit. Karapatan ng bigay ng Diyos yun sa bayan niya, na makinig siya. At patatawad ko kasalanan nila, papagalingin ko pa ang kanilang lupain. Itong mga salitang ito ng Diyos, ang nagpapatibay dun sa sinasabi ni Propeta Daniel na ang bayan niya ay tinatawag sa kanyang pangalan, dinggin mo ika, Panginoon. Patawarin mo, wag mong ipagpaliban. Ang bayan mo ay tinatawag sa iyong pangalan at ang iyong mga tao. Yung matawag tayo sa pangalan ng Diyos, karapatang napakalaki nun eh. Para lang yung isang anak na
inacknowledge ka ng tatay mo na pumirma siya na ikaw ay anak niya, nagbibigay ng karapatan sa iyo yun eh. Kung mamatay yung tatay mo, kung meron siyang pag-aari, malilipat yun sa iyo eh. Ang maibibigay ng ama sa anak na tao, amang tao, maibibigay sa kanyang anak, limitado lang yan mga kapatid. Pero pagka ang ama natin ay ang ama sa langit na makapangyarihan sa lahat, meron kang unlimited resources in life. Napakadakilang karapatan yun. Kaya sa tanong natin, meron ba tayong karapatang dumaing sa Diyos? Meron, kapatid. Actually, pagka sa Diyos ka, hindi ka pa dumadaing na kumikilos na ang Diyos eh. Kaya merong sita sa Biblia na nagsasabi, siyang makapangyarihang makapagbibigay sa atin yung nasa Efeso, higit sa ating iniisip at hinihingi. Hindi mo pa naiisip, alam na ng Diyos eh. 3:20 ng Efeso, Sis Luz. Ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana, ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Iyon. Sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana, ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Merong kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa iglesia na hindi mo pa nga naiisip. Kasi kaya mo lang naiisip pagka dumadating na yung pagkakataon. Ang Diyos alam niya yung mangyayari Kaya hindi mo pa naiisip, nauuna na siya. Ganon siya kagandang loob sa kanyang mga anak. Kaya lalo na kaya pagka ikaw ay dumaing pa, ano kaya ang mararamdaman ng Diyos pagka dumadaing ka? Hindi kaya ang Diyos magmadali na ikaw ay tulungan, kapatid? Pero mga bagay na mahalagang nagawa natin ng nakaraan, napakikinabangan natin sa hinaharap. Kumbaga, parang yung kawikaang Tagalog na pagka may isinuksok, may bubunutin. Pag may itinanim, may aanihin. Yan ang kawikaan ng mga matatanda. Nadatnang ko pa yun sabi ng lola ko, pag may isinuksok, may bubunutin. Pero salamat sa Panginoon na bago tayo man lang magpahinga, naiintindihan natin ang lawak ng kanyang pagmamahal sa kanyang bayan, sa iglesia. Ang katotohanan, Sis Luz? Opo. Ang katotohanan ganito meron tayong pakiramdam na ganito 18 Gs ng Lucas hanggang 14. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Yung maniningil ng buwis, wala mang sinabing naawa siya. Yung Pariseo nagsabi, nagbibigay ako ng limos, nagbabayad ako ng 10,
Nag-aayuno pa ako 2 beses isang linggo. Matindi kabanalan nito. Kabalbalan. Bakit? Pinagmamalaki yung mga sinabi niya eh. Sinabi niya ito na may pagmamalaki, pagmamataas. He is elevating himself in the sight of God. Sabi kasi ni Kristo, bawat nagpapakataas, totoo nga, limbawa, tumulong ka nga sa dukha, ipinagmataas mo naman, ipinagparangalan mo naman, ikinag-glorify mo yung sarili mo, mabababa ka. Pero yung maningin ng buwis, wala naman siya sinabing naglimos siya eh. Alam mo yung maningin ng buwis, maraming pagkakataon pwede maglimos yun eh. Maniningin ng buwis yun, mayaman yun eh. Di ba ang mga maningin ng buwis ng panahon ni Kristo reputed to be wealthy people, mayayaman? Gaya ni Sakyo, maningin ng buwis. Maraming pera kasi maraming silang dayaan sa singilan ng buwis eh. Maraming mga pakimkim dyan at saka mga pailalim na under the table eh. O sige, huwag ka nang magbayad ng talagang buwis. Bigyan mo na lang ako. O yun. Yung maniningin ng buwis, maraming pera yon. Pwedeng mahabag yun, ano? Pero siguro, nahabag man siya, hindi niya na sinabi. Hindi niya na ipinagparangalan sa Diyos. Ang sinabi niya na lang, Sis Luz, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Pag uwi ng 2, inaring ganap yung maningil ng buwis. Ano palagay mo, Sis Luz? Bagan ba siya ng Diyos? Kinahabagan po siya ng Diyos. Bakit? Kasi nahabag din po siya. Kasi Nahabag siya Apo. at nagpakumbaba siya sa Diyos. Apo. Kaya alam niyo mga kapatid, kuminsan tayo, ang pakiramdam natin, yung parang pakiramdam ng maniningil ng buwis eh. Ang pakiramdam natin, parang we are not worthy. Ganun naman talaga pakiramdam mo pag mapapakumbaba ka sa Diyos. Ang pakiramdam mo, hindi ka naman karapat-dapat eh, dahil nagkakasala ka. Ako, yun ang pakiramdam ko personally eh. At yun din ang pakiramdam ni kapatid na Daniel. Mas madalas na sinasabi sa akin yun, na I am not worthy, sinasabi niya. Eh sabi ko, ako rin, ang pakiramdam ko, yun din, I am not worthy. Para rin yung pakiramdam ng maniningil ng buwis. No? Pero alam niyo ba ang totoo, mga kapatid? Ano po? Ituturo ko ito sa inyo, hindi para kayo magmalaki. Ituturo ko sa inyo itong totoong ito, para matuto tayong magpakumbaba. Pakinggan nyo, sa unang Korinto 3:21-23. Kaya't huwag ipagmapuri ninuman sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cephas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, lahat ay sa inyo. At kayo'y kay Kristo, at si Kristo ay sa Diyos. Kita mo? Lahat ng bagay na nasa mundo atin eh. Yun ang totoo. Lahat ng mansanas para sa anak ng Diyos yan. Hindi wala namang karapatan dyan yung mga anak ng demonyo eh. Bakit? Ang Diyos ang gumawa ng mansanas eh. Pero sa mundo ngayon, agrabyado tayo. Ang nakakakain ng masasarap na mansanas, yung mga anak ng demonyo. Yung mga politiko, yung mga iglesia ni Manalo, na mga kurap. Sila ang kumakain ng masarap na ubas, masarap na mansanas, na silang nasa magandang bahay, silang tayo nasa kubo, nasa kalye, mga dukha. Pero kung pag-uusapan, katwiran sa Biblia, sa mga tao ng Diyos, iniukol ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Lahat ng bagay inyo. At kayo'y kay Kristo at si Kristo'y sa Diyos. Kaya nga ang iglesia ng Diyos ang mayroong pag-aari ng lahat ng mga bagay. Yun ang ating karapatan. Tayo may-ari sa lahat ng bagay. Kung ang pag-uusapang katwiran, inaagawan lang tayo ng mga anak ng demonyo. Sinasakim lang nila. Pero ang legitimate na may-ari, tinaniyag ang biblical reasoning dyan. Ang nakatira sa Kanaan, mga Amoreo, mga Hebeo, mga Hebuseo, Hiteo,
nakatira. For 450 years sila umaako pa ron. Dumating nung pinalaya na ng Diyos ang Israel sa Ehipto. Sabi niya, ariin ninyo ang lupaing inihanda ko sa inyo. Claim liberty towards the land and unto all inhabitants thereof. Sabi ng Diyos. Hindi ko makalimutan yung salita na yun ni Charles Seston sa Ten Commandments kasi nasa Biblia yun eh. Claim liberty throughout the land and unto all inhabitants thereof. Ibig sabihin, yung masasamang mga Hiteo, mga Hebuseo, mga Girgiseo, walang karapatan sa lupain ng Kanaan kahit matagal na silang nakatira ron. Eh sa batas ng tao pagka ikaw 100 taong nakatira, kahit wala kang titulo, hindi ka nang mapapaalis sa Pilipinas. No? Pag 50 taong ka lang nakatira, kahit walang titulo, iyon na yun kahit tituluhan mo pa na 10 beses yan, sa anak ng Diyos yan Inagaw lang niyo Mga anak ng demonyo. Pero sa totoo, ang may-ari ng lahat ng bagay ang Diyos, kahit ang sanlibutan, kahit si Pablo, kahit si Apollo. Kaya isasabi-sabi, Iglesia Sabadista, babasa-basa ka sa sinulat ni Pablo, amin yun. Hindi yung gago. Kahit si Pablo, kahit si Apollos, kahit si Cephas, ngayon, babasahin mo yung sulat ni Cephas, inyo ba yan? Hindi. Sa Iglesia ng Diyos yan. Lahat inyo at kayo kay Kristo at si Kristo'y sa Diyos. Nakita nyo? Kaya ang iglesia na ang nangunguloy si Kristo, ang iglesia ay iglesia ng Diyos. Kasi si Kristo mismo, sa Diyos Kaya siya ang pangulo ng iglesia, kaya iglesia ng Diyos ang tawag. Yung pangalan ng Diyos nakakapit sa iglesia ng Diyos, yung mga miyembro ron may karapatan yon. Pero ano ang ating pakiramdam? Ang pakiramdam natin para tayong manihil ng buwis, nagpapakababa tayo, dahil kahit meron tayong karapatan, alam natin nagkakasala tayo sa Diyos. Pero, mga kapatid, ang dapat nating maintindihan, lumapit tayo sa Diyos, hindi dahil sa tayo may karapatan. Lumalapit tayo dahil ang Diyos natin ay maawain. At para umepekto yung awa niya sa atin, gumawa rin tayo ng pagkaawa sa ating mga kapwa-tao, lalo na sa ating mga kapatid.